Liham si Pastor Apollo Kibuloy na pinadala para sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ habang siya nasa kustodya ngayon, nasa kulungan. At mahaba ito na liham, bahagi sa liham na ito, ang pahayag niya na haharapin daw niya ang Senado at sasagutin niya yung false accusations laban sa kanya. At sinabi din sa liham na ito na ang pagtakbo niya sa pagkasenador ay bahagi sa tinatawag na spiritual warfare. Ito ba'y revelasyon na naman ni Pastor Apollo Kibuloy? Noong di pa lumabas ang warrant of arrest para ulihin siya, inimbita niya yung mga vloggers at kampanting-kampante pa siya. May imbitasyon siya kay Senador Risa Hontiveros. Yeah, si Risa Hontiveros nandiyan. Sino, Pastor? Yung kaibigan natin. Gusto ko imbitahan ko siya dito eh. May pag-uusapan kaming magandang batas. Yan. Na dapat kung may asawa ka, huwag ka naman po sa iba. Patay, pasabog ni Pastor. At sa pagharap ni Pastor Apollo Kibuloy, inaamin talaga ni Senador Risa Hontiveros na may mga kaibigan siyang nagsabi, di basta-basta ang pagbangga kay Pastor Apollo Kibuloy. Nung nagsimula kami sa aming hearing sa mga kaso ng human trafficking ni Apollo C. Kibuloy, tandang-tanda ko, ang sabi sa amin, Risa is biting off more than she can chew. It was unthinkable after all to go after a pastor who was believed to be able to command hundreds of thousands, if not millions, of voters. A pastor who was associated with a former president and an entire vote-rich province. A pastor na may sariling media outfit, may madaming mga kumpanya, at may sariling simbahan. Huwag mong banggain yan. Sabi. Yun, huwag mong banggain yan. Oh. Grabe ang impluwensya ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, tinanong siya sa Senate hearing, sa kanya ba yung audio na kabusis niya sa Cebuano? Anong sagot niya? Kailangang i-authenticate yan dahil pwedeng sa AI yan. Pwede na ba sa Cebuano ang AI? Ating tatalakayin ito mga kapatid, may katanungan tayo. Maniniwala ba kayo na yung kabusis na audio diyan na lumabas ay produkto ng AI yon? Okay, yes or no lang yan. Ito ating tatalakayin. Kumusta? Muli, itong yung lingkod ng Wendell Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At para sa mga suki nating taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Ating ipanalangin po lalo na ang ating mga kapatid na nasalanta sa Bagyong Christine, no? Sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na apektado nito. Panalangin po natin sila mga kapatid. So, welcome sa lahat.
Ating silipin ang mga nag-comment ngayon. Welcome muna natin sa mga kapatid nating pumasok. Hello, welcome. Si kapatid na Majusi Pahardo, maayong hapon. Joseph de la Gencia, Arnel Molieno, kapag mapagpalang araw po, Brother Wendell, totoo po yung busis na yan kay Pacquiao, Pastor Apollo Sikibuloy. At sisilipin din natin sa pananampalataya at katwiran. Si Sampaguita Ganda, si Maridel Tahan Langit, si Lydia Dolera, at sa lahat ng mga kapatid natin na sumusubaybay, si Jujit Rabina. Good PM, Brother Wendell from Cainta, Rizal. Si Noel Ejercito, maayong hapon. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon sa ating live streaming. Okay. So, welcome po sa lahat mga kapatid. Sisilipin natin muna yung liham ni Pastor Apollo Kibuloy na pinadala niya bago siya, kung ito ba'y sinagot niya talaga yung mga isyo. Daming mga isyo. No? Pero sabi niya sa liham, haharapin daw niya para siya mismo ang sasagot. Ito ang liham. No? Pansin niyo, mahaba na liham ito na makita ninyo mga kapatid. No? Ito ang haba ng liham niya. Pero may bahagi dito na sabi sa liham niya na ako ngayon ang haharap upang sagutin ang lahat ng false accusations. Maraming maririnig ninyong mga paninira sa atin at sa mga ibang dating workers ang kanilang sinusumunan sa hearing. Marahil, ito na rin ang tamang panahon na masagot ko sila. Kaya, huwag kayong mabahala o magtaka sa mga naglilipanang paninirang puri sa atin. Yon ang kaniyang sabi sa naturang liham. At dagdag pa niya dito sa liham na pinadala niya, eto, idalangin din ninyo ang kaso sa Amerika na patuloy ibigay ng Ama ang tagumpay sa atin. Ang pagtakbo kong senador ay bahagi lang sa strategy ng Ama sa ongoing spiritual battle. Yun daw, ang pagtakbo niya bilang senador ay bahagi sa spiritual warfare. Revelation ba yun ni Pastor Apollo Kibuloy sa galing sa kanyang Ama na bahagi sa spiritual warfare? Sisilipin natin ang Biblia dahil para sa kanya sola scriptura. Pero nang sinabi niya na
sasagutin niya ang mga pahayag, sinagot ba niya? Silipin natin muna, mga kapatid. Dadako na po ako kay Apollo Quiboloy. So, Mr. Quiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito. At marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Quiboloy, Mr. Quiboloy, Madam yung Chair. tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po. more or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million Oo. sa inyong pagkabilang. Okay. Sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit pong- nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna Oo. kayo doon dahil Oo. tinatanong ko muna yung mga Yes. testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. O Pero magpalim- walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi po. at lifestyle Wala ng pong KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa po. yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na
piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi So, parang busis niya. Pero hindi niya ma-authenticate daw. No? Dahil may AI. So, ang tanong, pwede na ba sa Cebuano, Bisaya, ang AI sa ngayon? No? No, di daw, parang busis niya. No? ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, imbento po nila yan. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung notes ko? Teka ha. Kay Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I Walang invoke personal my knowledge. right to remain silent on that issue also. All right. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement With agencies? that issue po, I also invoke my right to remain silent. All right. Okay. So, panay ang sabi niya na invoke sa right to remain silent.
sa sulat niya, napakalinaw naman ang pinadala niya sa mga miyembro niya. Ito daw ang pagkakataon. Ito daw ang pagkakataon na sasagutin niya lahat. Ito. Ako ngayon ang haharap upang sagutin ang lahat ng false accusations. Maraming maninirang maririnig ninyong mga paninira sa atin at sa ibang dating co-worker sa kanilang sinusumunan sa hearing. So, ang tanong, sinagot nga ba niya ang mga katanungan batay sa liham niya na pinadala para sa mga miyembro? At ang pagtakbo niya sa pagka-senador dito, bahagi daw sa spiritual war na kaniyang kasalukuyang hinaharap ngayon. Totoo naman na nasa spiritual na digmaan tayo, pero sino ba yung kalaban sa spiritual na digmaan kung sisilipin natin ang sabi ni San Pablo sa taga-Episo Kapitulo 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga taga-pamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, sino daw ang kalaban natin batay ni San Pablo? Sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 12, malinaw ang sabi ni San Pablo na ang kalaban natin sa spiritual war, yung mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, kaya nga, makita natin sa iba't ibang bansa, yung abortion nagiging legal, yung divorce nagiging legal, contraception nagiging legal dito sa atin, yung civil marriage nagiging legal sa atin, no? Nasakramento yan ng simbahan, pero nagiging legal. So, ibig sabihin, ginagamit ng spiritual natin na kalaban ang mga pinuno sa sanglibutang ito. So, kung revelasyon yan ni Pastor Apollo Kibuloy sa kaniyang ama, duda na tayo sinong ama yan. Kung ang mga pinuno sa sanlibutang ito ay pwedeng magiging spiritual na kalaban sa spiritual warfare dahil pwede silang gamitin laban sa aral ng simbahan. Kaya may mga tinatawag na mga naging batas na at may mga panukalang batas pa. Separation, yung divorce, di pa nakapasa, no? Dito, pero pumasa na sa iba't ibang bansa yon. Yung abortion, euthanasia, same-sex marriage sa ibang bansa yon. So, kung nagiging bahagi sa spiritual warfare ni Pastor Apollo Kibuloy yan, ibig sabihin, makibahagi siya sa nagiging kalaban niya. At hindi lang yan mga kapatid. Sabi sa, di po ba? Naalala nyo si Eliseo Soriano, yung vice friend niya, tumakbo din noon. Si Bro Ile,
O tumakbo. Sino pa na tumakbo noon? Si Pastor Eddie Villanueva. Tumakbo din sa pagkasenador. O. Ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy, gusto talaga niya na magiging senador. At alam naman natin, dami niyang mga kaibigan sa Senado. Yun ang dahilan kung siguro na parang nag-iisa si Senador Risa Hontiveros. Dahil, una, nandun man yung isang senador na kasama niya, umalis. Si Pimentel nandun, di nagtagal. Oh. So, asan na ba sila si Bato? Ikumpara natin sa panahon mismo ni, nalala nyo, ni Senior Santo Nenio, yung sa Surigao. Di ba? Si Bato pa mismo ang pumunta sa Surigao para mag-imbestiga. At sa dami na kaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy, may babala din sa Bible. Santiago Kapitulo 4, versikulo 4. Mga taksel, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Naku, delikado pala yan. Oh. Ang pagiging kaibigan sa sanlibutan, ang napakaraming koneksyon at pera. Ngayon, sa sagot ni Pastor Apollo Kibuloy, na di niya sure na sa kanya, parang kanya na busis. Dahil marami na umanong AI ngayon, ito ang reaksyon ni Attorney Libayan. Voice of Apollo Kibuloy. Mga kabatas natin, AI din ba ito? Ano sa tingin nyo? Okay, let's go. Ang makagamit sa inyo. Tingnan. About Ang makagamit sa inyo ang anak lang. Wala lain, maunay kabubuto niya. Ikaw, pani, may number 1 niya. Pag dilapas ni mo. So, malaking posibilidad nito na may nasa loob ng membro ni Pastor Apollo Kibuloy na sekretong nag-record sa busis na ito. Yon ang pag-analisa ng ibang mga abogado. Imong gilapastangan ang balaod. At yun. Oh, sabi dito, ito kasi sinasabi lang AI, mga kabats natin, okay? Ang sinabi niya, makakagamit sa inyo ang anak lang. Ibig sabihin daw siya, wala nang iba, yan ang kagustuhan niya. So, syempre, sinasabi ni, dito, Pastor Apollo Kibuloy, mga kabats natin, kagustuhan daw ng Diyos, na, yun, gamitin niya yung mga babae. Pero baliktad daw, okay? AI Bisaya version. Kaya ba ng AI ang Bisaya? Most likely, mga kabatas natin, pwede sigurong turuan. Pero it will take some time. Yung Tagalog nga hindi pa perfect eh. Hindi pa perfect yun. Ang problema kasi dito, mga kabatas natin, like sa Filipino, nakita niyo yung plinay kong kanta, mga kabatas natin, hindi pa rin perfect yung diction. Yung mga nuances, hindi perfect. Tignan natin ito kung perfect o hindi, mga kabatas natin. Ang ulay ko kaluoy, pinagi sa duha o tulo ka saksi. O, sa mga Cebuano, alam niya, kung ito ba nasalita Cebuano, perfect ba ito na pahayag? Sabi niya, pag nilapastangan mo, sabi niya, ang batas, papatayin ka ng walang ama. Yun kang ulay ko kaluoy, pinagi Walang awa. sa duha o tulo ka saksi.
na bingwit Pinapakita na nila sa inyo sa internet na masaya sila. Bakit pinapakita pa nila na masaya? Kasi hindi sila masaya. na Satanas doy. Ah. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? This is not AI, mga kabatas natin. Even the experts, AI experts, mga kabatas natin, will guarantee you that this is not AI. Hindi pa ganito ka-perfect yung AI natin. Yun ang opinion ni Attorney Libayan. Especially kay Bisaya. Okay? Dito kasi sinasabi niya na dapat siya lang daw yung gagamit. Sinasabi rin kasi ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kabatas natin, na buti daw doon sa kingdom, ang gumagamit siya lang. Pag nasa labas ka daw, iba-iba daw yung gagamit sa yung tao. Ganun gapakita po man sila diyang malipayon sila. Kaya di sila malipayon. Kato sila, gukuro na ko to. Abilag. Sabi niya, yun sila, habulin ko sila. Kala nila tapos na ako sa kanila. Pagbabayarin ko sila. Lahat. Kasi may utang sila sa akin. Magbabayad yun sila. Sa mabilis man o matagal. 5 taon man o 10 taon, walang problema. Tapos na po sa ila. Pabayaron ko sila kanan. Kaya naiutang sila sa ministry nako. Naiutang sila sa kingdom. Bubayad ko sila madali, madugay. It will take 5 years. It will take 10 years. It does not matter. Basta Sabi ni Jade, ilang years ago, AI voice generation doesn't exist in 2016. O, ngayon, hindi pa nga perfect eh. Patutok sa ilang angel of death. Pero invento na lang ng mga abogado niya yun, yung AI na yan. For sure, this is not AI. When the opportunity presents itself, patay sila. Pila nakapastoral na naigo nga tapad sa kuha. Ano sinasabi ni Noy Oreo na to? Mababan ka dito. Ano sinasabi mo? Attorney Libayan, takot ka bang madisbar? Siyempre. Sino bang hindi takot madisbar? Ikaw hindi ka takot madisbar, hindi ka abogado eh. Ano opinion mo sa press briefing ni Marcos na wala man power daw para mag-rescue ang mga nabahaan? Nabahaan na nga sila pa yung magre-rescue. Ewan ko sa'yo. Ikaw na nga yung nabahan, ikaw pa yung i-rescue. I-rescue mo na lang yung sarili mo. Hindi mo rin pwedeng i-rescue. Ewan ko sa'yo. Matulog ka rin. Matulog ka rin. Nabahan ka na nga, ikaw pa yung i-rescue. Kaya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan. Sandali lang. Si Gilbert Cloma, sabi niya, pwede pala tumakbo ang isang tao kahit maraming kasong hinaharap. Ay pwede ba tumakbo? Parang si Dilima noon, tumakbo kahit nakakulong. Kahit patong-patong pa ang kaso kasi kahit na ang kaso ay non-violable, basta hindi pa napatunayan ng korte na may kasalanan beyond reasonable doubt, na natili pa siyang inosente. Yon ang ating hostesya. Kaya kahit si Pastor Apollo Kibuloy, patong-patong ang kasong kinaharap niya at sa mga kasama nito, may privilege pa siya na kilalaning inosente sa naturang mga kaso hanggang ito'y mapatunayan na siya ay guilty sa korte beyond reasonable doubt. Okay, tuloy natin si Attorney Libayan. Pastoral lang nawala na malapit sa akin. Bilangin ninyo, hindi naman ako nasasaktan kung member lang. Oo, di ba? Matibay naman pala siya eh. Akala ko ba ginagahasa ka ng mga pastoral? Membro lang. Pagka nag-contact ka lang. Sabi niya, si Tamina's word. Bisaya ako, ang accent niya Bisaya talaga. Hindi kaya ng AI na ganyan ang accent. Tama. Hindi kaya ng AI yun. Di kaya yun. Sa inyo, kita mga Bisaya, unsay inyong huna-huna sa inyong pagpaminaw aning niya, AI generated ba ang pahayag
ni ining audio karon. Comment kayo. Ganyan. Yung Tagalog nga, hirap pa ngayon eh. Sa kanta mas maayos, pero yung boses, yung nagsasabi, sa Ilocano kasi may tinatawag na ayog, diction, yung nuances. Hindi kaya ng AI yun. Lalaki diya, nakik-sex ka na sa iya. Yatag mo na yung kaugaling. Sabi niya, pag nakipag-contact ka sa lalaki dyan, nakipag-sex ka na sa kanya. Binigay mo na ang sarili mo sa kanya. Pag sa internet at nag-I love you ka na, binigay mo na sarili mo sa kanya. Nagsiselos siya. Nagsiselos si pastor dito, Oh my goodness. Sa iya. Pag sa internet, nag-I love you ka na, yatag Yan siyang siya yan eh. Paano dadayain yan? mo na yung kaugaling mo sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo. Mayaman ako. Nagtiwala ako sa iyo. Binigay ko ang pag-ibig ko sa iyo. Trinaydor mo ako. Ano ang aking gagawin? Mayaman ako. Para mabawi ang aking dagal, ano ang aking gagawin? Ikaw at ang kalaguyo mo, papatayin ko kayo. Sabi niya. Hatod na kung kuman ako sa imo. AI yan. Hindi mo nga masabi na AI yan eh. Baka AI sabi mo lang, di ba? Ito ko nimo. Kasi baka mapatunayan nilang ikaw yan. Driver, ito ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ugang driver, patyon taka. Tama. Itong sabi ni Wamski, pati nga read aloud ng AI sa Microsoft Edge, hindi perfect eh. Kahit English, halata sa pronunciation. Pati yung Adobe Acrobat, yung reader, meron din siyang AI na read aloud. Wala. May pahayag si Philly Kinkito. Dili gyud na AI bro Windel. Kay bisan gani Tagalog ang AI mo islang gyud. Okay. Naalala niyo yung parang klarong-klaro talaga na AI na inilabas yung video na Tagalog na sinabi, ako si Pastor Apollo Kibuloy. Inilabas natin yan. Ako si Pastor Apollo Kibuloy. Wala na ako sa matagal ilang buwan na yon inilabas natin. Wala na ako ngayon sa Davao. Huwag na kayong maghanap sa akin dito. So, yon ang klarong-klarong AI na inilabas natin yan dahil kahit Tagalog, islang pa rin. Pero ano ang pag-analyze natin sa inilabas na yon na video na nagsabing, ako si Pastor Apollo Kibuloy, wala na ako sa Davao, huwag na ninyo akong hanapin. So, di ba sabi ko na mas mabigat ang posibilidad ng inilabas nila ang naturang video na natili pa rin siya sa Davao? Dahil kung totoong wala na siya sa Davao, bakit kailangan pang ilabas niya yung video ngayon? Okay, tuloy natin. Hindi rin perfect. Yung read aloud na yan, matagal ko na rin ginagamit yan nung nagre-review pa ako. Pati ngayon, kapag kunwari may kailangan akong basahin tapos may ginagawa akong iba play ko, hindi perfect kahit English. Siguraduhin na ako mamatay mo doon. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Mabita ang Muslim, doon ay honor killing. Sabi niya, sisiguraduhin ko na mamamatay kayong dalawa, doon pa ako makakabawi sa aking dangal. Kaya nga ang Muslim may honor killing. Oh my goodness, honor killing. Di na kayo makakatalikod sa gawaing ito nang hindi kayo namamatay. Pero sa inyong paniniwala, pwede kayong tumalikod dahil gusto nyo nang umalis. Hindi naman katalikod ang ministry. Di ba? Ano ba yan? Sa tingin nyo, AI yan? Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ngayon na kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mo yung PA ba? Sabi ni Dionisio Palmos, Reza violated sub-judicial court power. Una, yung mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, hinihiling talaga nila na di haharap si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado dahil may mga kaso na. Pero yung dalawang korte naglabas ng order
na si Pastor Apollo Kibuloy ay ilabas sa kulungan at haharap sa Senate hearing. Oh, sandali mo na si Romero Fabian. Dapat maparusahang itong nagpakilalang appointed son of God. May kaso ka Kibuloy sa napatong-patong pananagutan mo yan. Pero alam nyo, kahit dami siyang kaso patong-patong, mas marami pa siyang abogado kaysa kaso niya. Tuloy natin. Pasok kayo ng NPA kahit nakadre ka lang. Pagka naka-lecture ka na ng ilang beses sa kanila, di ka na makakalabas. Pag lumabas ka, habulin ka, patayin ka. O parang ginagawa niyang... Akala ko galit na galit ka ng NPA. Bakit NPA yung ginagawa mong example dyan sa inyo na bawal umalis? Kasi hahabulin ka pag umalis ka. Bisang kadre ka lang, sunod ka kay NPA. Pagka naka-lecture na kang kapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag digawas ka, bukulong ka, patyon ka. Sunod mong mafia. Sabi niya, pasok ka ng mafia. Pasok ka sa gobyerno sa Amerika. Pag nakapasok ka sa... Ano ito? Yung sikta niya, parang mafia, parang NPA? Sa kanilang CIA, FBI at NSA. At nalaman mo na ang kanilang confidential tapos bigla-bigla alis ka at akala mo di ka na nila habulin. O yan, dinamay pa yung CIA. Di ka na daw makakalabas. Sunod mo, gobyerno sa Amerika. Pag ipasunod ka diya sa ilang CIA, ipasunod ka sa ilang FBI, ipasunod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa ubang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo, talikod ka, di ka gukurot. AI ba yan? Come on. Pinani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwede mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magukod sa inyo. Patay mo dito. Kapahamakan ang inyong giyantuan. Sa mga Cebuano, mabigat na pahayag ito, no? Mabigat na pahayag sa isang nagpakilalang appointed son of God. Sabi ni Nimpa Canon, Brother Windel, ano po ba yung meaning ng AI? So, anong meaning sa AI? Sige, support kayo dyan sa comment section. Ano ang meaning ng AI daw? Sabi ni kapatid Nimpa Canon. Support kayo. Kayo ang sasagot. Sagutin na lang natin. Artificial intelligence yan. No? Pero may nauna, kung nagsubaybay kayo, may nauna tayong inilabas na Tagalog na makita natin yung picture na ginawa na kumilos siya, artificial intelligence talaga, nagsalita ng Tagalog pero lilitaw pa rin ang pagka-foreigner. Islang kasi na nagsabing, ako si Pastor Apollo Kibuloy, wala na po ako sa Davao, na nasa ibang bansa na ako, wag na ninyo akong hahanapin sa Davao pa. No. Kaya nga, inilabas natin dito at sabi natin, ito katibayan na malaking posibilidad na natili pa siya sa kanyang teritoryo sa Davao. Dahil ang paglabas sa naturang artificial intelligence na pahayag na video ay isang propaganda na nakalabas na siya sa ibang bansa para mailigaw. Pero kung totoong nasa ibang bansa na siya, bakit kailangan pa siyang magpahayag na nasa ibang bansa na siya? Ardor Paruhinog nga na board member sa Misamis Occidental, nahuli na hindi nagpalabas ng pahayag na nasa Taiwan na siya. Yung iba pang mga wanted, nasa ibang bansa, si Alice Guo, sa ibang bansa, nahuli. So, nang inilabas yun ang klarong AI dahil ang video, parang picture na gumagalaw at yung Tagalog niya na
parang foreigner. Pero sa mga Cebuano, klarong-klaro itong pahayag na ito. No? Parang ano, no? Sinasabi niya na mamamatay na rin, no? Pag tumalikod, no? I-implement po natin. Anong Yung puro patay-patay yung binabanggit niya. nahunahan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang panguna-una ninyo sa ministry. Maraming salamat sa mga sumagot kung ano yung AI, si Dugde, si Josie Pahardo, si Lorely Lau. Maraming salamat sa pagsagot ninyo sa inyong paliwanag. Kaya nga lagi niyong iisipin at laliman niyo ang pag-iisip sa ginagawa ko. May pamilya kayo, ikaw Stephanie, may nanay ka dito at kapatid. Yung kapatid mo, pati na yung kapatid mo sa labas. Oh my goodness. Ano yan? Pagbabanta ba yan? Ikaw ka din, may suon ka. Katuloy suon mo. Pati lang mo suon sa gawas. Kung doon na ka na, wala ibili na na. Hindi na kalalo ng commitment na ito, Dre. Ito si Stephanie. Ito nga yung maganda. Ito yun, no? Ito siya. Ganda. Home foreigner. Yun ang tinanong ni Senador Risa Hontiveros na 2 years old pa daw. Tinanong siya 2 years old pa, nasa kamay na ni Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang pahayag. No? At pinalaki ni Pastor Apollo Kibuloy. So, yun, tinanong siya diyan. Okay, tuloy natin. Sandali. Okay. Pwede mo tuman diri sa gusto ninyo nga dili na gusto. Kapuyon kung magyud ang animal. Ito sabi niya. Ay, grabe na yon. Oh, may pagmumura na. No, tuloy natin. Pagmumura na yata yon Saan yun? Si Bonbon Macabitas Ramos. Attorney, naging idol kita. Mali. Wrong channel. Rafi Tulfo in action yon. Tanong lang, nasa gitna ka ba o mas may pabor? Hehe, pa-shoutout. Ay, yun na, shoutout ka na. Mali yung channel na napuntahan mo. Mali yung iniidolo mo. Ito. Sabi ko nga sa'yo, issue tayo, hindi tao. Diba? Obvious naman na hindi AI ito. Oh. Nagputang sa tanas diri ba? Oh, pugutin ko ang animal at pulang satanas dito ba? Maibog ko ng mga moros. Nainggit ako sa mga moro, sa mga Muslim, may mga babae sila magpa-prostitute sa kanilang mga warrior para makawala ng stress. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawala ang stress. Oh my goodness, mawala ang stress. Nagsiselos kasi siya kay Stephanie, mayroon ng iba. Ina na po ang inyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubutol sa mahan. Kay gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Sabi niya, makahinano pagka gusto niyo sa mga lalaki, itapon niyo yan. At hindi na yan kalooban ng ama. Lalaki ka din eh. Ginawa na kayong pastoral para lang kayo sa anak. Sa akin. Wow. Ito. Mga taga-Kakojik dyan. Gitna ba kayo? O para kay Kibuloy? Sige nga. Ibabalik ko sa inyo yung tanong. Tama yung observation mo, Recall. Attorney, talagang napipilitan si pastor dyan patulan yung mga babae. Totoo nga. Grabe, no? Itong si Stephanie Ibarra, meron siyang YouTube channel. 2.03k subscribers, 7 videos. So, tinanong siya dito ni Senador Risa Hontiveros, totoo po ba na 2 years old pa lang, pinangalagaan niya si Stephanie.
So, bumubulong si Atty. Torion diyan kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nag-invoke siya ng right to remain silence. At ang follow-up, bakit parang asawa kayo? Bakit? Nanganganib talaga yung tanong na yan. Leading question yon sa grooming. Ano yung grooming? Yung minor de edad o bata na i-develop mo yung relasyon sa kanya pero may ibang layunin ka sa kanya. Nasa Child Protection Act yan. So, tuloy muna natin. Ito. Ayan. Music Kingdom, Lifestyle and Culture. Pero 2 years ago pa yung last na video niya. Baka copyright tayo dyan. Di natin yan patugtog. Okay. Yon ang reaksyon ni Attorney Libayan, no? Kaugnay sa sagot ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Na ano yung pahayag niya sa sulat niya? Malinaw yung pahayag niya sa sulat niya na ano daw? Ito ang pahayag niya para sa mga miyembro niya sa sulat niya. Mahaba ito. At pinapaliwanag niya ang pagharap niya na ito, harap siya at sasagutin niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Lahat ng mga akusasyon na paninira. Pero sinagot nga ba ni Pastor Apollo Kibuloy? So, ang tanong, bakit nakatakbo pa siya sa pagka-senador? Independente siya, no? Dahil kahit patong-patong ang kaso na kinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy, siya'y nanatiling inosente pa rin. Hanggang mapatunayan na siya ay may kasalanan sa korte beyond reasonable doubt. Pero yung sabi niya noon, dito natin makita na parang magaling talaga gumawa sila ng propaganda. Di ba sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi ako susoko. Dahil pag susoko ako, meron silang rendisyon na gagamitin. So, iba-iba yung mga pahayag niya. No? Okay. Eulalia Galario, ano sabi niya? Di na bro, totoong busis niya. Yon, nagsilo siya sa driver. Driver niya ang pinagsisilo. Di po ba? Nabanggit niya driver plus yung pangalang Estipani. So bala na ang korte diyan at ang dipinsa ni Pastor Apollo Kibuloy. So tinatalakay natin ito, mga kapatid. Pero napansin nyo ba? Bakit sa panahon ni Senyor Aguila, ang dami nila na mga senadors at aktibong-aktibo. Ibalik natin yung kay Senyor Aguila. Aktibong-aktibo si Senador Bato noon. Pero bakit? Parang nag-iisa na. Si Senador Riza Hontiveros sa Senate hearing. Meron mang 2 senador na pumunta, una si Tolentino, pero may cross-examination si Tolentino, tanong niya doon sa ibang agency, government agency, kaugnay sa posibleng
pag-turnover ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa US habang kasalukuyan pa nililitis ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. No? At sabi pa niya, mas mabuti na pag-aralan umano yung naturang provision. At pumunta din umalis kasi si Tolentino. So, pumalit si Pimentel, pero umalis din. No, natapos rin. Pero 5 oras yun ang hearing. At yun ang pahayag ng mga iniimbitahan na nag-invoke sila sa right to remain silent and right of self-incrimination. Okay? So, na isa katuparan talaga. Kahit noon, para bang kampanting-kampante si Pastor Apollo Kibuloy na sa kanyang koneksyon, sa kanyang impluensya, di siya makapunta sa Senado at may hamon pa siya tulad dito. Yeah, si Risa Hontiveros nandiyan. Sino, Pastor? Yung kaibigan natin. Gusto ko imbitahan ko siya dito eh. May pag-uusapan kaming magandang batas. Yan. Na dapat kung may asawa ka, huwag ka naman po sa iba. Patay, pasabog ni Pastor. Okay. So, yon ang pahayag niya noon. No? Sa di pa nangyari yung operation. Kaya, sa introduction ni Senador Risa Hontiveros sa opening ng Senate hearing, ito ang kanyang pahayag. Nung nagsimula kami sa aming hearing sa mga kaso ng human trafficking ni Apollo C. Kibuloy, tandang-tanda ko, ang sabi sa amin, Risa is biting off more than she can chew. It was unthinkable after all to go after a pastor who was believed to be able to command hundreds of thousands, if not millions, of voters. A pastor who was associated with a former president and an entire vote-rich province. A pastor na may sariling media outfit, may madaming mga kumpanya, at may sariling simbahan. Huwag mong banggain yan, sabi ng ilang mga well-meaning na kaibigan. Hindi mo kakayanin. Why did we push? We pushed because of the stories of young girls that we heard were being groomed into what he called pastorals and forced to provide sexual services to this so-called Son of God. Ang pakikipagtalik daw kay Apollo Kibuloy ay paraan ng pagsasamba sa Ama at pagsasakripisyo ng sarili para sa dakilang manlilikha. Tinulak namin ang pagdinig na ito dahil sa kwento ng mga batang puslit na sapilitang pinapalimos sa kalsada at hindi pinapag-aral para makabili ng helicopter, mamahaling sasakyan, malalaking bahay sa iba't ibang bansa, ang self-proclaimed Son of God. Hindi po ito katanggap-tanggap sa amin. Coming on the heels of the Senyor Aguila investigation, mahalaga din sa amin na siyasatin. May pagkukulang ba ang ating batas at tila hindi napaparusahan ang mga leader ng mga religious organizations na nagtatago sa balot ng religious freedom para pagtakba ng kahindik-hindik na mga kasamaan? Are our rape laws sufficient to navigate the gray area of consent, sexual agency, and religious freedom? Are our labor laws sufficient to address the situation of religious volunteers na sapilitang pinagtatrabaho at pinagkakaita ng mga benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth
at pag-ibig. Ngayon po, nandito na sa harap natin si Apollo Quiboloy. Pilit na iniwasan ang Senado kung ano-anong kondisyones ang ginawa para hindi harapin ang ating pagdinig. 50 security personnel, private jet, 5-star hotel at iba pa. Pinarali pa ang mga tagasunod at binuli ang mga witnesses namin sa social media. Ngayon po, nandito na po kayo. Bumabagyo man, ay magkaharap na po tayong lahat. Today, Mr. Quiboloy, your victims will confront whom they believe to be their abuser. Wag po kayong mag-alala. You will also be given an opportunity to reply. Today, mga kasama, dear colleagues, sama-sama tayong matututo, maglalagom, magwawasto, at pinakamahalaga, maghihilom. We will all heal. At this point, pagdating po ni Majority Leader, mag-opening statement din sila. At sa ngayon, may I request our Committee Secretary to recognize the resource persons and administer the oath to those who are here for the first time. At ganito po ang ating daloy, ladies and gentlemen. Today is about the victim survivors. Matagal nang pinatahimik, matagal na tinakot. Ngayon po ay bibigyan natin sila ng puwang magsalita. Mayroon din po tayo mga witnesses dito na minsan nang nagpakita sa ating hearing. Para sa kanilang kaligtasan ay gumamit po sila ng ibang pangalan. Kung ano-ano ang nadinig galing sa mga taga-KOJC. Kesyo daw, duwag, ayaw magpakita ng mukha. Ngayon po, magpapakita na ng mukha at buong pagkakilanlan sina Yulia Tartova, na kilalang alias Sofia, Edward Ablaza Masayon, na kilalang alias Jackson, at Joar Martinet Olimba, na kilalang alias Jerome. Yung dalawang nagpakitang mukha may pasabog. A man I believe to be holy. But one day while in Manila, I received a long-distance call from him. He informed me that he had received a divine revelation intended for me and instructed me to travel to Cebu, where he would share this important message. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. You believe that he is the Son of God, and you will do whatever he wants us to do. If you will try to deny, they will punish you. Okay, sandali muna mga kapatid. So, tapos yon, napansin nyo ba pagkatapos sa hearing? Ito, napakaganda sa tawa ni Pastor Apollo Quiboloy, oh. No? So, makita ninyo. No? Ngayon, yung mga kasamang senador niya na di nagpakita at ngayon tumatakbo at gustong uupo na naman sa Senado. Ibubuto ba ninyo? Tatalakay natin ito mga kapatid. Sabi ni Pastor Apollo Quiboloy, mga 7 million sila na miyembro. Kahit 1 milyon, marami na yan. Maraming mga kaluluwa na nadala sa grupo ni Pastor Apollo Quiboloy. At bakit nagkaganito? Maliban sa kahirapan, sa mga Katoliko, karamihan na nadala, dami ang mga inosente
sa tunay na pananampalataya. Kaya sa mga magulang na nagsubaybay ngayon, huwag niyong ibaliwala. Magpakasimbahan tayo sa loob ng ating tahanan. Ituro ninyo ang pananampalataya para di matangay sa mga bulaang mga ngaral na nagsiliparan ngayon at nagtatag ng kanilang sikta. Fidis quaerens intellectum, faith seeking understanding. Mga kapatid, ang pagkadaya maranasan sa iba't ibang paraan. Pero nanganganib tayo pagmadaya sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong